Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, semis. Titulo 2024, bracket A, Pamoso versus ETS. Tangina na magandang tapatan to, no? Gaya ng sinabi ko sa laban ni ETS at kay Shaboy, 'di ba? Mga galing sa Motus, tapos naglaban sa tournament dito sa pinagtagpo sa tournament ng Pulo. Ganito rin ang nangyari sa Pamoso vs ETS, 'di ba? Pinagtagpo sila, para silang battle MC ng Motus, tapos dito sila naglaban, dito sila nagtagpo at tournament pa. Sa multis siguro mag-break to pa ba tayo ng mga estilo nila? Wag na siguro. Hatulan na lang natin siguro yung pinaka hinanda nila para sa isa't isa. Pero mahirap bigyan ng judgment to kasi si ETS well-rounded, si Pamoso well-rounded, kaya ni ETS mag-technical, kaya rin ni ETS mag-technical, ni Pamoso mag-technical, kaya nila magsingit ng mga jokes sa gitna ng mga rounds nila, ganun din si Pamoso. So, I think parehas 'di ba? Sa delivery na lang siguro, sa linis ng performance na lang siguro magkakatalo. Wag lang magkakaroon ng choke si ETS dito kasi may mga choke siya dun sa laban niya kay Shaboy Then kay Pamoso naman sa last performance niya kay Martry, malinis, tapos naging effective pa yung freestyle niya about dun sa nalaglag na candy sa Max, 'di ba? So yun na lang siguro, yun na lang yung magiging komento ko. Kailangan maging malinis, maitawid ni ETS yung rounds niya dito para dumikit at pumalag, 'di ba? Kay Pamoso naman kailangan niya maging consistent. Kasi kung hindi, nakakainis siya ni ETS dito. So yun lang muna. Exciting to kasi parehas sila halos parehas sila ng kung paano bumutas, kung paano mag-isip ng mga angulo, reference, parehas So, yun. I think magiging magandang laban to. Pamoso vs ETS, semifinals, bracket A, titulo 2024. Game. Game. Let's go. Gising pa? Yes! Nakapag-semis ka? Kasi tinalo mo sina Snag at Shaboy. Gagi, lame nun. Nanaig ka sa dalawang S, tingnan natin ko sa mga SS ko, kayanin mo maging stay strong. Puro choke at stammer kay Shaboy. Tas yun pa na-upset, pambatang baro pa yung maangas. Pwes kung lumusot ka sa naglalabas ng puwet, wala kang takas ngayon sa badass. Tunay niyang pangalan, Ezekiel Etang Liorca. Parang palos na kala mo electrifying pag nagra-rap. EEL, pero walang movement na nakaka-shock. O baka mag-rebat na yung il, tunog malupit, kaya ang win, mapapasa kamay. Ngunit DR na ang nagsabi na kapag il, masama ang lagay, kaya ginawa niyang ETS na malalaking letra. Pero manliliit yan sa mga multi at puntuhan, hanggang malupig sa sukdulan. Nakikita niyo itong maglalaho, parang nalugi na puhunan. Dapat mong matutunan ang kaibahan ng all cap sa magiging big name sa larangan. Ang paso at tumatapat, oo ikaw yung Ganda nun Kailangan malaman yung kaibahan ng big kapital sa magiging big name sa larangan. Ayos. Laho, parang nalugi na puhunan. Dapat mong matutunan ang kaibahan ng all caps sa magiging big name sa larangan. Lampaso ang tumatapat. Oo, ikaw yung naka-uppercase pangalan. Kaso ako ang aangat. Nag-atheist, nagmamataas. Punto yun. Kasi adik yan na punggok. Mas maghanda ka mabugbog kasi puwersahan kitang patitingalain gamit aking mga suntok. Undefeated tayo dito.
Pero ipaparanas ko sa iyong matalo sa napiling daan. Kung atheist ka, wala akong pakialam. Basta ngayon ka mabibinyagan. Kasi Okay. alam lang, snitch ka na papampam, matatawag ka ding fame whore. Itong battle sa'yo, di na in favor sa pag-trador mo sa aming savior. Sisirain ko mali mong paandar hanggang sa ma-disable. Kasi pagkatapos kung durugin pagkatao mo, maniniwala ka na sa creator. Pero wait tol, sa liga ng defame, pinongger niya si Ace 13. Kanyang kagaysitan, tatalakayin. At kung sa tingin mong sinuwerte ka sa Finongger. So sa mga hindi pa nakakaalam ng word na finongger, hindi sinipot 'yun. Nung una hindi ko rin alam 'yun kung ano yung ano ang kahulugan ng finongger mo si ganto, finongger mo si ganyan. Pero nung nalaman ko while reviewing the battles din na napagtanto ko na yung word na finongger, hindi pala sinipot 'yun. So ayun. So hindi daw niya sinipot yung isang kabattle niya. pag-iwas mo sa 30. Pero wait tol, sa liga ng defame, pinongger niya si Ace 13. Kanyang kagaysitan, tatalakayin. At kung sa tingin mong sinuwerte ka sa pag-iwas mo sa 30, ngayon 31 ka mamalasin, ikay alanganin. Sa pamoso kung sa defame na Ace 13 nga, napa-exit ka lang. Gay shit ka man. Ngayon paano mo hihigitan aking 100 kung umatras ka na sa 80 pa lang? Anong pakiramdam? Na doon nagkampiyon si McCoy na tinawag mong Pilipinong basahan. Ano hindi mo inasahan? Na mas kailangan mo yung salitang basahan, panlinis sa kadiri mong pangalan. Mhm. Labang hindi sinipot. Pero nung nagkalat ako sa 1 minute siya tumpo ko sa kabiguan ng musga. Ulul, tanggap ko una kong tumba. Kasi mas mabuti pang nag-choke ako sa battle at Kasi least hindi di ko napunta. nakalimutang pumunta. Okay. O sa laban na blanco, parang naglason. Ikaw sa 13, nag-back out ka sa hamon. Oo, mala poison pagkatapos nitong nag-blackout, magcha-champion. Kung umuuro Okay, ka na agad sa nag-blackout. team combat, So yun, another reference na baka di kayo aware. Blackout tournament, nag-champion si Poison 13. Yun lang. ikaw sa 13, nag-back out ka sa hamon. Oo, mala poison pagkatapos nitong nag-blackout, magcha-champion. Kung umuurong ka na agad sa munting combat, paano mo ako dito sa laban madadali? Di ba sa kampyonato ka looking forward? Manood ka kung nga abante. Kaya baliwala yung slogan mo ang pinakamaliit sa line-up, kaya ikaw ang mauuna. Ako lang magdidikta sa'yo, pre. Sa line-up ka lang mauuna, pero tournament to, matangkad ang matitira sa huli. Hey! Naribat. Okay, round 1 ni Pamoso, focusing on technicalities. Punto. 'Di ba? Wala masyadong haymakers or room shakers, pero yung mga punto niya, kung paano niya breakdown yung si Eds naging effective through technicality, sorry. So, yun, ang effective ni Pamoso doon, binreakdown niya yung yung atheist, wala akong pake kung atheist ka, mabibinyagan ka ngayon, yung pareha silang undefeated ngayon. Yung umpisa pa lang na nag-advance ka sa Snag and kay Chaboy SS, 'di ba? Magandang panimula. Marami pa sa gitna, basta marami dikit-dikit yung mga punto. Take note mga punto ni Pamoso sa round na to. And naging effective din kung paano niya breakdown si Eds, 'di ba? Yung pangalan ni Eds na Ezekiel, tapos yung atheist, Snag Shaboy, undefeated, yung pinakamaliit mauna sa tournament, tas na-rebat pa ni Pamoso na matangkad yung matitira sa huli. Maganda yung sulat ni Pamoso para kay Eds dito sa round 1. So exciting kung ano pa yung magiging laman ng rounds 2 and 3 ni Pamoso. Para kay Eds naman, kailangan niyang bumawi, kailangan niyang ma-defend yung mga punto na yon. Kung marerebat niya, kailangan maging effective yung rebuttals. Pero kung hindi, kailangan ma-overpower niya yung ganung round ni Pamoso. So, Eds, pakinggan natin. pakinggan natin, Eds! Game. Daw si Poison na magka-champion. Gising po. Baka nakakalimutan mo, Team EJ to. Game? Tama ka.
Una kong kalaban, si Snag. Diba malalang deal? Pangalawa, si Shaboy. Resulta talagang kill. Share nan, asa ng thrill. Pagtapos kong iwasan yung SS, itatapat mo ako sa walang skill. Anong pakiramdam ng SS. nalo kay Marty? Gagi. May SS na reference si Pamoso sa una. Sa first 4 bars niya. Ngayon naman, may SS din na reference si Ets. Ang ganda ng tapatan. Di ba? Exciting. Sabi ko sa inyo, exciting tong round na to eh. Yung battle na to Pero mismo. kakawid yung sinisigaw ng mga tao. Anong pakiramdam ng nalo kay Marty? Tawid. Pero kakawid yung sinisigaw ng mga tao, pare. Tandaan nyo sa history ng tournament ng flip-top, yung classic na laban, kadalasan sa semis nangyayari. Babalik ulit yung gaba, aasintahin niyang mama, mas masakit aking patama. Oo, Apex versus mo, tong taga Valenzuela, babalik ta rin ang bata. Ha? 3 months prep, nawala gutom ko dito. Lugi, delikado sa masino. Ulul, kaya ganun kahaba preparasyon para hindi tayo makalimot. Tagal na kitang minamanmanan, Pams. Buti na lang binigay, di man lang nakakakaba. Panay panood ko sa story ng Family Guy, kaya nakakatawa. Kasi para sa pamilya, gumagawa ng halo Hindi ko na-gets. ba? Panay panood ko sa story ng Family Guy, kaya nakakatawa. Hindi ko na-gets. Kasi para sa pamilya, gumagawa ng halo-halong diskarte. Dating bad boy, biglang humble to. Wala namang problema dun pare, kaso bakit ultimo mix and match sa Jollibee, pinaraffle mo? Hindi mo ba alam yung Food Panda? Diyan ako naiinis sa tanga. Pues malalaman mo yung panda, mga tao mabibilib talaga. Pagtapos kong paulanan ng punches to si Pamoso, parang panda mangingitim ang mata. Speaking of mata, siya raw si Diwata. Pinanindigan yung branding, talagang ang tikas tignan. Tingin ako, be? Ay nako, kuya, lelepas din yan. Diwata? Yun ba ang hinala? Diwata na agad porkit sobra na biyaya, tapos lubha ang kitata. Alam mo sino ka mukha mo? Mukha kang Bisaya! Oh, bakit sumasabat? Wala ka na kasing bars. Palibasa, nabigay mo na lahat. Naluwa mo na yung max. Ganito siya mag-spit. Ang lupit ni Senpai. Battle rapper na legit. Katunog ng AI, tanginang to. Tanginang to, hoy! Tsaka yung bars at max hindi magkatugma. Oh, yun nga eh. Hindi ka nang napiling. Oho! Nasabi ko yun. Panoorin nyo yun. Kung di nyo pa napanood yung review ko dun sa battle ni Pamoso at ni Marty. Nasabi ko doon na hindi naman naging ganun magka-rhyme yung bars tsaka max. Pero naitawid yun. Kasi, on point yung punto ba. Na hindi siya totally pinaka-punchline Pero, yung pinaka-punto kasi nun, tumugma, no? Na, paano pa mabibigay yung mga bars mo kung naluwa mo na yung max, no? Hindi siya totally magka-rhyme pero tinanggapin ng tao kasi nga yung tugma, yung punto nun 'di ba? Yung punto nung linya na yun So, ayun. Tapos ngayon bini-breakdown siya ni Eds na hindi nga magka-rhyme. Tignan natin to. Exciting to kasi iba yung naging estilo ni Eds dito. May halong mga patawa, may halong mga joke. So, tignan natin kung kaya niyang i-overpower yung round na to para mapunta sa kanya. Let's see. Battle rapper na legit. Katunog ng AI, tanginang to. Tanginang to, hoy! Tsaka yung bars at max hindi magkatugma. Mali ka nang napiling tugon. Kayo naman, tinake nyo agad yung candy. Resulta, nag-i-ilusyon. Candy, drugs, ilusyon. Dahil sa candy mo, nakuha mo yung matamis na tagumpay. Pero gamay ko ang galawan. Gamay ko ang kalaban. Malabong masapawan. Hindi masisira ng candy mo yung pangil ko, Pamoso. Sanay ito sa sagpangan. Okay. Sagpangan. Kasi sa laban namin nila Jonas, kahit talo, I'm proud. My clout. Kayong mga bago na kapwa ko, bagong MC, galit na galit sa PSP, akala mo hindi nag-try out. Aray. Anong problema ako nandun kami? Bakit? Bakit? Ibang yabang? Bilang bago, tatanggi ka ba kung yung kikitain mo sa tournament na to, kikitain mo dun ng isang laban? O baka sabihin mo, binuwat lang ako ng Diyos! Sige boss, aasahan ko! Dahil kung dinala nga talaga ako ng Diyos, besa ko yung cross sa pangalan mo! Tinawag niyo akong aso! Aray. Chow chow! Lahat yan inipon ko! Hindi!
Pagkatapos ko tong talunin, gago, babasagin na yung chant dahil yung tinatawag yun na chow, tatawagin yun na Cham. cham. What's up? Round 1, it's. Sabi ko kanina, tignan natin kung ma-overpower ba ni Eds yung round 1 ni Pamoso, which is more on punto at technical. Nakita naman natin yung naging approach ni Pamoso doon. Round 1 ni Eds, sa tingin ko naging napagandaan niya eh. Napagandaan niya si Pamoso na sabi nga niya, 'di ba? Minanmanan kita, Pams. Tas ilang 3 months prep, nawala yung gutom, buti na lang minanmanan kita, Pams. Maganda yung maganda yung panimula ni Parehas naman naging maganda yung panimula ni Pamoso at ni Eds. Ang maganda lang yung kay Eds lang kasi dahil second siyang bumanat, may mga recency bias din at feeling ko mas naging well-rounded si Eds dito. Unang-una, yung parehas sila ng may SS na angulo, 'di ba? Shaboy snag Shaboy, tapos tinapat sa walang skill, 'di ba? Tapos yung kay Pamoso naman, ang ganda rin, 'di ba? So parehas sila eh. Nakapag-produce agad sila ng magandang power or standard ng round. Pero binigay ko kay Eds yung boto ko sa reasons na mas kompleto, mas mararamdaman mo yung pagiging balanse. Ang ganda ng pagiging balanse ni Eds doon, technical, tapos may mga jokes, tapos may mga references pa. Yung tinalo si Martry pero ang sigawan atawid, 'di ba? Maganda yung mga reference ni Eds dito. Hindi ko na isa-isahin. Props kay Pamoso, dikit lang siguro nagkataon lang or nagkatalo lang sa talaga sa sulat, sa writtens ng first round ng dalawang MC. Sa pagiging well-rounded, I'll go with Eds. 'Di ba? Pinakita ni Eds na kaya niyang sumabay sa technicalities, which is yun yung pinakita niya sa first round. Pero nag-iba yung timpla sa second round eh. Hinaluan niya ng iba't ibang elemento. And sa tingin ko doon lumamang si Eds. Unlike kay Pamoso, props kay Pamoso na naumpisaan niya yung round ng maganda, natuloy niya hanggang gitna, hanggang tapos niya natuloy niya na maayos, malinis. Pero nagstick si Pamoso sa pagiging technical eh. Although walang masyadong punchline, andun pa rin yung mga punto. Nagets ko naman yon. Pero yung kay Eds kasi, sumabay siya sa estilo ni Pamoso na technicalities and naging effective siya doon. At the same time, after niya doon sa ganung estilo, bumitaw siya ng iba't ibang elements. Andun yung mga jokes, 'di ba? Andun yung pagbe-breakdown, at sa tingin ko doon lumawang si Eds. Yung chow, champ, 'di ba? Maganda, 'di ba? So, yung yung angulo sa PSP na bakit sinisita, kala mo di kayo nag-try out, 'di ba? Maganda yung round 2 ni Eds, and I'll go with him for this round. 9-8, Eds tayo. Round 2. Pwede natin, Pamoso! Game. Sabi niya ako daw si Diwata. Grabe, ang habang dula. Mukha ba akong tikbalang? Tingnan mo nga, walang kabayong mukha. Okay. Kabayong mukha. Sa PSP ka po, pinagmukha mong pulubi si Slack 1. Tunay ngang sinadya mo. Palibasa wala ka ng matirhan, kaya nang himasok ka na sa buhay ng ibang tao. Tapos si Shaboy, sasabihan mong kadiri kasi naghubad. Huwag mo nga kaming ginagago. Ay para malang makakitaan ka doon ng bayag, pati yung Slack, binaba mo. At kahawig daw niya si Pibus. Talagang supot si paring Mogi. Di niya alam, mas mukha siyang Kririn. Buhok ni Master Pogi. Feeling Boss P, pero yung height pang dagul. Parang Nuno yung loser na yan. Si Pibus, tinatawag na gasol. Siya siguro yung super kalan. One time nakasakay ko yan sa jeep. Sa jeep, nag-angasto ka agad. Pagsampa, diretso sa likod ng driver's seat, tapos paganto ang lakad. Pinagod ko aking pamasahe sa kanyang maiksing braso. Gago. Wala naman Hindi, ibig sabihin hindi yung muko, no? Gago talaga to. yan. Sa jeep, nag-angasto ka agad.
Pagsampa, diretso sa likod ng driver's seat, tapos paganto ang lakad. Pinabot ko aking pamasahe sa kanyang maiksing braso. Total wala naman siyang hawak. Puta, nasa likod lang ng tsuper, oh, di pa maabot ang bayad. Ikaw ang patunay na life is too short. Ikaw yung best kung titignan. Yung kagrupo niyang Casper, 3-feet champ. Si Eds, 3-feet lang. Pero Okay. kahit ang baga niya ni Casper ang punchline di tatagos. Walang kwenta na insulto. Makikitang di makakapalagyan, bigyan man ng ghost. Parang Nate man sa studio. Kakapusin niyang banat mo na wak. Kasi weak ka na pandak. Ikaw lang yung kilala kong may maiksing braso. Pero rich mga sapak. Katatapos ko lang sa sunugan champ. Pero dala ko pa rin yung init kaya late na para magsisi. Si, Kaya ano, malalim Red, si Red. pa ng apoy tong pumps. Parang Reka Hanabishi, walang friendly fire. Kahit kapwa kami Bloods, ito yung Reka Reka. mayayari. Itong dugo matutusta na parang Betamax sa kalye. Parehas ng kulay, pero malamig na bangkay ka na mamaya kasi sa walang habag ka lumapit. Kung ito'y labanan ng dugo sa dugo, brother, mapapaslang ka sa cold-blooded. Mapapaslang ka sa cold-blooded. Mapapaslang ka sa cold-blooded. Tacoma at Perogang. Ilan lang sa kanyang napiling Nag-post kapatiran. konti. Di naging tapat sa grupong Bloods, bandilang bitbit ay naiwan. Kasirkulo mo sa Tacoma ang nagsasabing di ka legit na kaibigan. Kasi paano ka nga naman naging purong red kung may kadikit ka na pink man. Ako 2007 kabilang na sa pangkat. Sa ugat, dumadalo yung plasma ng mob rap at gang life pinagdikit. Kaya sa dugo man daanin, negatibo ka sa akin kung usapang blood type B positive. Makakatikim ka ng mga solid punches, walang hangganang sampiga. Katawan mo mai-stretch hanggang sa laban magiba kasi di lang kita babanatin, babanatan pa kita. Pagkatapos sa laban mahiga, itong perot sa bato tiyak, ididiin. Paraong dilat, isisilid, oo walang Tacomang tutumba kasi patayo kitang ililibing. Yo! Okay. Doon lang sa umpisa ng round 2 ni Pamoso nagkaroon ng ibang approach. Comedy, 'di ba? Yung kagrupo mong si Casper 3 times champ, ikaw 3-feet lang. 'Di ba? So may mga komedya, may mga entertainment, may mga jokes si Pamoso sa early part ng round 2. Pero still the end point of his second round was technicalities. 'Di ba? Mga hindi actually wala nga masyadong mga multi si ano dito si Pams 'di ba? Hindi masyado na-highlight yung mga multis pero the punto, 'di ba? Punto yung pagiging technical niya. Yun yung nag-stand out nagsinet ni Pamoso yung round 2 sa mga jokes. Para sa akin nakuha naman niya yun. At nag-focus talaga siya sa technicalities. Yun talaga yung napili niyang estilo laban kay Eds. So I don't know why. Okay, pakinggan natin yung round 2 ni Eds saka natin pagbanggain. Game. Ano ba? Pakinggan natin, Eds! Tapos ka sarap. Okay na? Nakat na? Yo! Sabi niya kay Dave Denver, siya, si Didi. Tama! Ganto, siya mag-deliver. Maya't maya kumakalat kamay, parang lilipad na eagle. Shernan, may kamay ba yung eagle? Hoy! Hindi porkit... Hindi porkit matanda ka na, absuelto ka na sa mga ganyang linyahan dito. Grabe ka tanga. Paano mo ba kasi naisip yun ha, senior? Agila ka ba? Palakpakan natin, Senior. senior Agila ng banner rap. Palakpakan natin. May tip ako sa'yo, sir. Hindi ito insulto. Ito ay friendly di sa rapper. Total may kamay yung eagle mo, buo ka ng kulto, sama mo yung jellyfish niya, sir, brother. Yung tatay mong kuba may butas yung... yung tito mong kuba may butas yung kama para komportable siya matulog. Gogo. Kaya naaalarma kayo tuwing madaling araw kasi nagbabackspin pag binabangungot. Pero mabuting pamangkin to. Kaya nga pogi siya sa kanila. Alam kong mahal na mahal mo yung tito mong kuba, kaya sorry mate, napansin pa. One time lumapit si Kuba kay Pamoso, humingi ng pan-check up. Bilis umaksyon, no debate, kakaiba. Sabi niya, wala akong pera to, pero dahil mabigat yung dala mo, motivate na lang kita. Tangina mo no?
Kakaiba ka sa pamilya mo eh, no? Pwes, sabi sa akin ng pinsan mo, tuwing death anniversary ng tatay mo, ayaw mo raw masapawan ka. Hinahandaan mo siya ng putahing gising-gising sa simenteryo tuwing araw ng kamatayan niya. Ano? Barubal ba di puta? Yung sakit hindi lang sa puso, kundi tagusan sa bituka? Sa mga nang maliit, gato na ang resulta. Plano ko hindi lang sa battle, kundi pati sa buhay mabigo ka. Kaya luha yan si kuya, total gusto nyo bumalik yung ex na umupal sa kupal na kiluha. Okay. Lagpas 30 ka na, tol. Wala kang napundar, wala kang kotse, wala kang motor, o kahit man lang skateboard. Dapat naitin ka agad. Palusog niyan sa buhay, ayos lang walang sasakyan, at least may sariling lakad. Gago ha. Ako, kahit maliit ako, kaya kitang pagmalakihan. Ayoko na sanang sabihin bye. Pero kung usapang pundar lang, sa edad kong 23, meron akong sariling bike. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Huwag ka mawalan ng pag-asa kahit nasa ganitong bansa. Gago. Oo, syempre, daming flaws. Tandaan mo pa, sa Pilipinas, kahit walang trabaho, kahit sino, pwede maging boss. Di ba, boss? Tama ka ulit! Tama ka ulit! Oo, parehas tayong pula ang pangkat. Yun ang aangat sa pulo. Pinagbangga yung dalawang bloods, kaya baabahan ng dugo ang tanong. Legit ka ba? First round ng tournament dito ang patunay. Gagi ka umay to at red. Dahil gagi ka umay to at wex. Dahil kung bloods ka at proud putang ina, bakit ka tumalo ng red? Bloods! Ha? Gising hindot? Failing din to. Eh pag nagmamahiday ka ng alak, iniinom mo, GSM Blue. Ako dapat Red Horse. Blood, papala pa lang to. Kaya bago ka bumanat, siguraduhin mga bara ilalakas mo. Kasi sa round 3, tunay na kulay ko na sa battle yung ilalabas ko. Gago basic to. Nasa semis na tayo, kaya bakit hihinto? Sa lahat ng tropang pumusta rito, pakigising po. Delikado lagay niya ito, lalo't hindi nyo alam na iisip ko. At ngayong round 3 na, hindi lang video ng blog mapuputol. Pati win streak mo. Tangina na parehas sila ng structure. Parehas sila ng structure ng ng round 2. Tatabla ko to. Tangina no brainer men. Tatabla ko yung round 2. So ano yung structure na sinasabi ko na parehas sila? Round 2 ni Pams, nakita natin yung jokes, entertainment, comedy sa una. At ganun din yung nangyari, ganun din yung structure ni Eds. Nasa unahan din yung akala ko nga magtutuloy-tuloy yung tutuloy-tuloy yung mga comedy ni Eds eh. Tapos technical sabay technical. Sa tingin ko mas mas magiging mas mauungusan ni Eds yung performance level ni Pams. Pero para sa akin naging pantay yung structure ng sulat nila. Nag-fall din sa technical si Eds eh. Pero may mga pasundot-sundot. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina bago tayo mag-start. Si Eds kasi kaya magsundot-sundot ng mga jokes sa gitna ng rounds sa gitna ng mga technicalities eh. Siguro yun din yung nagiging difference ng dalawa in terms of writtens. Pero sa tingin ko yung round 2 parehas eh. 'Di ba? Parehas may mga ganong sulat, no? May mga jokes, pero nag-fall or nag-focus sa technicalities. Ganun din yung kay Eds. Mahirap yung round 2 and parehas naman naging effective yung estilo na ginawa nila. Sa tingin ko, mahirap bigyan or hatulan yung ganong round kasi sa pakiramdam ko talaga tabla yun. So, lagi ko naman sinasabi yun sa inyo na kapag yung isang MC lumamang, tangina, no-brainer yun, bibigay ko yun dun sa kanya. Pero kapag medyo nalilito talaga ako at nakikita at na-feel ko na parehas sila halos, tinatabla ko yun para maging fair. So, ayun, kung ibibigay natin kay Pamoso, yung round 2, ano yung possible na nilamang niya? Kung ibibigay naman natin kay Eds yung round 2, ano yung mga possible na nilamang niya? Katingin ko kasi yung technicalities na nakapaloob dun sa sulat nila sa round 2. Sa tingin ko tabla yun eh. Yung jokes, tabla rin. So, linis ng performance, parehas din naman. Parehas sila may mga singit sa rounds nila ng mga punto at may mga jokes. So, sa tingin ko tabla eh. So, yun. Round 1, binigay ko yun kay Eds. Malinaw kasi mas natapos niya ng maayos. Mas lumamang siya. Mas well-rounded. Unlike kay Pamoso na nag-stay or nag-focus, nag-stick sa estilo niya.
na technical lang. Sa round 2, nag-iba ng konti yung approach ni Pamoso. Nagkaroon siya ng jokes, comedy, mga entertainment na lines. Naging effective yun. Sa round 2 ni Eds, ganun din. May nag-fall pa rin sa technicalities, pero may mga jokes, comedy, entertainment din. So, itatabla ko yun sa 8 puntos. I can't decide Sorry guys, pero kung kayo, sa battle na to, nakapag-decide kayo kung kanino nyo ibibigay yun, respect sa inyo. Pero I think for me, kung paano ko siya napanood, itatabla ko yung round 2 kasi feeling ko walang lumamang dun, 'di ba? Parehas silang pantay. Okay, round 1 tangin na malinaw, Eds yun. Round 2 tabla talaga sa akin. So ayun, 9-8 sa round 1, 8-8 sa round 2, and that's 17 to 16, up by 1 point si Eds. Crucial, men. Round 3, pakinggan natin. Pakinggan natin, Pamoso. Grabe yung unang intro niya. Tungkol sa Agila. Yun nga Grabe, umaapila, grabe. Tanong ko lang guys, sino mas kamukha ni Senior Agila sa amin? Tapos sasabihan mo pa ako walang napundar? Grabe tol. Tangkinang mo, papunta ka nga lang dito, sinabi mo umakas ka lang kay Jericho. Tacoma Royal Rumble sa Motus. Dinamay mo yung mga tropa ni Espero. Akala niya pamatay ka niyang hirit. Baka gawa lang ng ingay, handang gawa ng gimmick yung taong nalagay sa tahimik, di ba ang kitid? Walang kabuhay-buhay pero sinugal pa rin kahit alam ng mali na nga. Panay damay sa namatay ang kalaban, kala mo naman immortal yung pamilya niya. Balikan natin 1 minutes mo. Sina Karisma, Andros, Lax, Nilait. Kahit yung bara kay Donrat, direkta ang tira. Nakakatawang nagbanggit ka doon ng kal, pero wala pa rin kwentang nakita. At teka, yung performance ni Lax Hartis, anong connect sa battle nyo para sitahin? Nagmamagaling ka, sir? Tanginan to, binibring up yung Lax para sa angle, parang si Blaser. Atat na atat ka kasing nakawin spotlight ng mga unang nagsikap. Kaya mo tinakil. Palibasa wala kang ibang maisip na susi para makapasok sa flip top. Kaya yung Lax, handa mong sirain. Akala ko ba walang mahina dito at kaya mo yung patunayan? Ba't parang baluktot ka na bro? Pagkaharap si Sherdan, ang solid nyo, nung katabi na si Arik, malambot pa kayo? Woo! Namlastik pa dito. Tangina mo. Ulit. Tinakil. Palibasa wala kang ibang maisip na susi para makapasok sa flip top. Kaya yung Lax, handa mong sirain. Akala ko ba walang mahina dito at kaya mo yung patunayan? Ba't parang baluktot ka na bro? Pagkaharap si Sherdan, ang solid nyo, nung katabi na si Arik, malambot pa kayo? Tangina mo! Namlastik para ligtas, kadumayo. Kaso daming iwas sa'yo gago. Lalambot talaga mga taga-pulo pag kinumpara sa tigas ng mukha mo. Ultimo logo, tinapakan. Ay. Kaya sa fake, mag-ingat. Gustong pumuntos tong walang bilang, kaya sa game pasikat. Kanyang aim sa flip top, puro lame ang impact. Ngayon di magkakampyon tong tumira sa logo, parang Damian Lillard. Oh, putang ina. Yun, tang inang lakas nun. Shit. Damn. Solid yun, gagi. Ngayong hindi magkakampiyon tong tumira sa logo parang Damian Lillard. Shit. Yeah. Solid tol, tang ina. Pasikat, kanyang aim sa flip top, puro lame ang impact. Ngayon di magkakampyon tong tumira sa logo, parang Damian Lillard. Tinira yung logo para sa pagbabago na dito Lakas. nagawa ng mga champion. Yan ang panggagong nasabi. Pag nag-champion, champion lang, hindi sila yung bagong may-ari. Pati spelling siniraan sa flip top. Dapat lang mapuruhan to. Baka isipin lahat ng MC sa pulugan to. Kaya imbis punahin mo spelling king ina ka, ayusin mo na lang yung sulat mo. Kung saan mo dalay ang kakupalan, halata ka na insecure. Ikaw ay sick bilang snitch, mukhang wala na magiging cure. Pag initan nyo, pinakisamahan ka ng maayos para sa'yo pagiging cool. Napaka-meaningful. Tandaan mo may patakaran man o wala, dapat alam mo yung unwritten rule. Kastang Tang tando, ina, lumakas. aw-aw, sa lente pa niya tinalo. Di porkit tinawag ka ni Jonas na chow-chow, pwede ka na mag-inaso. Di ba Bloods ka? Tang ina, sunod-sunod. May balita, mga gusot sa ligang to. Nakakatawang you represent the B, pero panira ka sa pulot, tang ina mo.
Tamis ng tagumpay ay para sa oso. Hindi nagkatotoo yung threat. Sa harap nyo, kalas-kalas yung Eds. Sa mga nabuo kong set, pakay niya ako ay iligpit. Kita namang di umubra. Sa laban ni lubog ka. Oo, dun ako nagkalat, pero dito isang hakbang na lang magkakatitulo na. October daw ang finals. Kaya estimated time of arrival ng Eds, di makakarating. Kaya maganda na yung next na papatayin. Kasi semis pa lang, hinarang ko na to. Wala na kayong etang aantayin. Hey! Shit! Sa tingin ko, ito yung pinakamalakas na... Hindi, ito yung pinakamalakas na round na narinig ko sa battle na to. Mas malakas pa nga tong round 3 ni Pamoso dun sa round 1 ni Eds eh. Grabe yung ano, grabe yung hindi magkakampiyon tong tumira sa logo parang si Damian Lillard. Doon nabuhay eh. 'Di ba? Doon nabuhay yung ano, yung speechless guys, puta. Tapos ayun, nagsunod-sunod na sa dami ng punchlines ni punchlines na yung ano dito. Hindi na mga punto. Punchlines na yung naging highlight ng round 3 ni Pams. Hindi na masyadong hindi na masyadong mga punto. So ayun, nakita nyo naman kung gaano naging ka-wild yung ano, yung crowd. Kahit ako mismo napa-react dun sa tumira sa logo parang si Damian Lillard, tainang angas nun. I think ayun yung pinakamalakas na linya, pinakamalakas na punchline ni Pamoso dito sa round 3. Pero nagkaroon pa ng mga sub mga nasa baba niya. Tainang gaganda rin nun, ang lalakas din nun. Pero hindi ko naiisa-isahin, pero dikit yung round 3 punchlines ni Pamoso. Strongest round guys, strongest round. Even mas malakas pa tong round 3 niya compared sa round 1 ni Eds. So, depende kay Eds kung paano niya i-defend yung round 3. Exciting and questionable to. So, game. Yo! Dinamay ko daw si Lax sa laban namin ni Don Raff. Ang bobo mo, Chong. Naturally, dadamay ko yung kagrupo niya yun. Alam mo ba na luging-lugi ako sa laban na to, Tol? Oo, masakit ulitin. Nalakasan mo lang boses mo ngayon, mga nakikinig sa rounds mo, mas sabik sulitin. Ako, kahit consistent, ang dating gumitin. Ikaw may pinakita agad na bago sa judging madaling sabihin, pero katotohanan, naging agresibo lang naman kahit wak pa rin yung written. Pedestal 2, sumali to. Kaso nag-back out nung nalamang ka-bracket kami nila Terdi, tas lumipat sa pulo. Di ba, gago rin? Samantalang ako kahit bagito lang sa experience ay pagpukpukan kahit nalaglag kay Antonym. Kahit talo, maraming pumuri sa akin. Pagdating sa pen game ko, ang sabi pumipilas. Bawat sugat nung tinatalo sa mga laban ko natalo, pagkatao kumatik tumitikas. Ikaw, undefeated sa Motus, pati sa pulo, sa kadahilan ng laging lumilikas. Mas gugustuhin ko ng tawagin choker sa tournament kaysa magkampiyon dahil umiiwan. Gusto nyong patunay? Ha? 1 minute Luzon 2. Alam ko may nakahanda kang rebat at sulat dyan dahil ikaw ay mabilis, sir. Pero sa tagal mo nang nag-rap sa aming mga batchmate mo, nagmukha kang beginner. Pasalamat ka, tinanggap ka pa rin ng head para matuto. Oo, literal na repeater. Kahit sa harap ng Diyos, na Justin, lumuhod ka sa maraming tao na parang believer. Pero sa performance mo kay Diyos, huwag ka ma-depress. Akin lang pupunahin, kaya sorry po, Pabibo. Check mo yung comment section, Tol. Ang dami nagsasabi ang solid mo. Solid mo, Platito. Tingin nyo bibili pa ako sa putang inang yan? Di-cup! Isipin mo yung islat na nasayang para sa ibang MC na deserving nagsisip-cup. Tulad nila Good Kid, Jabo, Rayload. Ramdam mo ba kanilang dahil sa Facebook at hirap? Dahil sa'yo, nagbabayad pa rin ang ticket si J-Doc sa flip-top! Deserve mo yun, Tol. Deserve mo yun, Tol. Binanatan ka lang ni Diyos ng galing pa akong gig bars, natalo ka na. Shit, lintek baon. Kakaganyan mo hayop ka, hindi tayo main event ngayon. Mind games ka sa akin nung pangalawang 1 minutes mo. Pangalawang 1 minutes, Mind games ka pa, sabi niya, ikaw bahala, Eds, kung sasaktan mo ako. Lumapit sa akin, nanginginig pa ang muscle. Ulul, dire-respeto pa rin kita, Tol, kaya hindi ako nagtitipid ng angle, kaya Pamoso.
may kailangan kang unahin dapat bago rap. Kailangan mo resolbahin yung mukha mong parang Funko Pop. Ano? Diba? Funko Pop. Funko Pop, no? Yun yung ganyan nakakap. Kaya masarap paglaruan. Pwes mababaon ka pa, Q. Pag kinahon kita ngayon, dun ka lang magkakaroon ng value. Pasalamat ka! Pasalamat ka, patapos na ako. Hindi ko na masasama yung asawa mong gangsta. Na yung panty sobrang bilis malaglag, akala mo mantra. Kahit... Yo! Kahit overload, payang baonan ngayon hindi makakatsamba dahil malalanghit ang ginawa ko sa diwata. Ha, baka nakakalimutan mo, sabi sa comment, kamukha ko si Abra. Wala rap! Tangina, dikit. Pero preference na lang siguro. Round 3 bibigay ko yun kay Pamoso. Bigyan ko ng perfect 10 yun. Sabi ko nga sa inyo, mas malakas yung round 3 ni Pamoso compare sa round 2 ni Ets. Round 3, Pamoso yun. Pero yung round 3 ni Ets, medyo, sa tingin ko, medyo 2 and 3 parehas eh. Hindi masyadong naging well-rounded si Ets dito. Kumbaga, more on technical din yung ginawa niya. And sa pinakitang round 3 ni Pamoso, lamang na lamang si Pams doon sa in terms of writtens, creativity, punchlines, 'di ba? No debate sa round 3, I'll go with Pamoso. So final score ni Ets 9, 8 and 8, and that's 25 points, 'di ba? So 8, 8, 16 plus 9, 25 points for Ets. Kay Pamoso naman, meron siyang 8, 8 and 10. Tama. That's 26. Diba? 9-8 sa round 1 in favor of Ets. Round 2 tabla sa 8. Round 3, 10-8. So, ulitin natin. Kasi baka mali lang tayo ng addition. So, 9 plus 8. 8 plus 8. 16 plus 9, 25 points for Ets. Pamoso naman, may siyang 8 and 8 and 10, and that's 26. So, tabla sa per round. Round 1 Ets, round 2 tie, round 3 Pamoso. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo, mas malakas yung round 3 ni Pamoso compare sa round 1 ni Ets. And yung round 3 naman ni Ets, same dun sa round 2 niya. Hindi niya natapatan yung round 1 performance niya 'di ba? And sa tingin ko hindi rin niya natapatan yung round 3 performance ni Pamoso. So ayun, numbers don't lie guys, and I think tabla talaga sa per round, pero mas lumamang si Pamoso especially sa round 3 sa dami ng haymakers, punchlines. Ayun, 26 to 25 overall in favor of Pamoso. Pero shoutout kay Ets, maganda yung round 1 niya, maganda yung simula niya sa battle na to. Pero naging pababa Para sa akin, naging pababa. Kay Pamoso naman, 1 and 2 consistent, pero pagdating sa round 3, doon nag-super sayan Doon nag-super 'Di ba? Doon nakalagay yung mga siksik na bara So, yun. Pamoso. Patilig! Sa Kandaan, Caloocan, paperam na venue, Hype It, Black Man na mag-a-advance sa final sa October 3-2! Tang ina 3-2. Dikit. Either way. Dikit talaga. Kahit sa judging ko, dikit Exciting na neto, judgment neto. Para kay Pamoso. Sa akin kay Ets yun. Yo, shout sa Enlit ako syempre. Tang ina no. Ganda nung judging 3-2. Pakinggan natin. Yeah. Pa-shoutout lang ako, syempre sa kanyan. Ma-music ko, aliya, Rines G. Kay Wanset, sa akin kay Eds yun. Sis, kay paring Will dyan, kay paring Nognog, kay Carl, at syempre kay Eds. Shoutout kay Eds. Para sa akin kay Eds yun. Yo, Luminous, Muntinlaya, Mantra, anak ng Muntinlupa. Medyo mahirap siyang i-judge kasi preference-wise, siguro, and may mga factor lang ako consider para sa battle na to.
isa siguro sa factors yung style. Parehas naman nilang napanindigan yung style nila. Yes. Pamoso, same pa rin na kalmadong delivery, Mhm. hindi kailangan sumigaw. Tapos si Eds naman, aggressive talagang stage presence, yung performance, ad-libs talagang tamang confident siya. Siguro ang parang ang mahirap timbangin, para sa akin lang, preference-wise, parang hindi pang tournament yung bound ni Eds. Although, sobrang entertaining niya, sobrang tumatama sa crowd. Pero para sa akin, hindi siya rumirekta sa punchline, hindi siya rumirekta sa kalaban yung mga Okay. punchline. And kailangan siya i-consider dahil tournament. And then si Pamoso, consistent siya, hindi man nagre-react yung crowd sa mga punchline niya, pero tumatama yun sa kalaban, direkta, punto per punto. And then kay Eds naman, yun, katulad ng sinabi ko, entertaining siya, pero para sa akin hindi siya rumirektang tama kay Pamoso. And then yung 1-2 dikit pa. Tapos yung 3 para sa akin, consistent si Eds dun sa performance niya. Same formula, angles, maganda pa rin. Pero ang ganda ng placing ng round 3 ni Pamoso. Kahit sabihin natin hindi nagkaroon ng reaction yung 1, hindi masyadong nagkaroon ng reaction yung 1 and 2 niya. Pero yung 3, dun niya binoost lahat na playmaker, 1-2-1-2, bar after bar, puro room shaker na magkasunod. Oo, And para tama. sa akin, malaking factor yun. Para sa akin, Pamoso. Pero sobrang solid ni Eds. Okay. Yo, Aski, praise. Isa ako sa bumoto kay Pamoso. Para sa akin, yung round 1, parang slow start parehas nila. Tinabla ko muna. Pagdating ng round 2, parehas sila nag-comedy. Puyan sila. Tama. So, although maganda yun, pero lumamang ng konti si Eds dahil may mga slip-ups saglit na slip-ups lang kay Pamoso. Oo, tama. Kasi tournament kasi siya, so na-minusan si Pamoso doon. So lumamang ng konti si Eds sa round 2. Pagdating sa round 3, totoo nahirapan talaga ako sa buong round. Kasi sa stage presence, tsaka aggression, lalamang si Eds. Pero bakit binoto ko si Pamoso? Sa round 3 kasi, ang laki ng nilamang ni Pamoso doon. Sa punchline count. Yes. Kung Totoo. bibilangin mo yung bawat punchline nila, mas marami talagang nagawang punchline ng round 3 si Pamoso. Tama. So 1-1 sila sa boto ko, pero binoto ko si Pamoso dahil mas malakas yung pinanalo niyang rounds. Okay. Kaysa Gets. sa pinanalong rounds ni Eds. Para sa akin, sariling preference ko. Gets. Bilis na explanation lang ulit. Para sa akin, pagdating sa paggamit nila ng references, pagiging creative, pares sila malawak, pares nilang nabalance si bawat runs nila. Yung round 1, pabibigay ko yun kay Eds dahil napakarami ang napunod doon. Tama. Punches na lumanding. Pagdating sa round 2 at 3, sa round 2, maganda yung bungad ni Pamoso doon ng rebat niya na ang lakas ng naging effect. At para sa akin, yung reference niya doon at saka yung pagiging creative niya, mas maraming punches na lumanding doon kaysa sa mga ginamit na angulo ni Kuya Eds. At ganun din sa round 3. So, bali para sa akin, round 2 and 3, Pamoso. Yun, binoto ko si Eds. Although dikit naman yun yung laban, nagkataon lang siguro na yung 1 and 2 na para sa akin na-save siya ni Eds. Sobrang lakas ng stage presence, yung mga material na pasok naman din talaga, pasok din kay although sobrang galing ni Pamoso din mula round 1 hanggang si Pamoso kasi palakas eh. 1, 2, yung 3 binigay kay Pamoso yun, malinis yun sa kanya. Kasi kung ganun yung ginawa niyang All 3 rounds. kung ganun ang ginawa ni Pamoso sa round 1 and round 2 niya, sigurado body bag si Eds doon. So sunod-sunod yung punches niya, sobra. Kaya para sa akin 1, 2 kay Eds, 3 kay Okay. So binoto ko si Eds. Pero dikit, tangin na. Nakakabuisit itong semis na to. Nakakabaliw. Sobrang solid pulo. Si Casper. Ako yung isang bumoto kay Eds. So ayun, breakdown ko, kung round 1 nila, parehas sila malakas talaga sa round 1. Pero bumase ako dun sa presence. Sobrang lakas ng presence niya ni Eds. Kasi sabihin natin, round 1 nagpapainit pa lang. Kaya medyo tahimik pa yung rounds ni Pamoso. Ngayon, sa round 2 naman,
doon medyo nakalayo na si Eds para sa akin. Kasi may slip up si Pamoso na kitang-kita naman sa video ko napanood nyo. Tapos round 3, ayun, para sa akin bibigay ko yung kay Pamoso. Kasi last nung round 3 niya, kahit hindi pumasok yung mga rebuttals niya sa umpisa. Tapos, ayun, yung presence talaga ni Eds, yung nagpanalo sa kanya para sa akin doon. Kaya ako siya Aggressive eh. Kasi consistent siya all 3 rounds. So, hindi lang naman siguro ay nakapuna nung mga slip-ups ni Pams. Kaya hindi ko siya binoto. Pero, ayun, ang ganda ng laban. 2-1 yung score ko para kay Eds. Aggressive kasi si Eds eh. So, nadadala niya talaga. So, para sa akin, okay naman yung naging naging performance ng dadalawang MC. Pero, ayun. I think nabanggit ko na rin naman lahat yung pinaka, point ko sa battle na to. Para sa akin, round 1, nakuha talaga ni Eds yun. Round 2, tinay ko. Para sila nag-comedy, narinig naman natin sa ilan sa mga judges. Tapos round 3, pinakamalakas ni Pamoso. Sabi nga ni Kuya Benji, ni Boss Benji, kung ganun yung 1 and 2 ni Pams, tangin na bodybag si Eds. At some point, I will agree on that. Pero ayun, what's done is done eh. Dikit yung battle, malakas yung round 1 ni Eds, bumaba lang sa round 2 at dun sa pagdating sa round 3, medyo ang naulit niya yung round 2 performance niya, which is dapat yung round 1. Diba? So, nevertheless, either way, kung si Eds yung nanalo dito, tangin na, props, walang problema doon. Pero, the judgment, overall, bibigay ko yun kay Pams. So, yun, shoutout ulit kay Eds, pero magandang battle yung pinakita niya. Tangin na, deserve nila sa semis. Okay, so, next up, D-Prof versus Josh. Pahinga lang ako, merenda lang akong konti, tapos bakbakin natin yan. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.